Alright, isa na namang magandang araw sa inyo. So, welcome sa Elite Fitness Movement by Squammy. So, as you all know, nagkaroon kami ng recent rebranding sa group natin. Hmm. So para din makapagbigay kami sa inyo ng values on an elite way. So, recently, nag-post kami sa group ng Q&A thread. And meron ditong mga questions about fitness and personal development and sasagutin natin siya dito sa ating second episode ng podcast. So, let's go! Yan, isang bagsakan. Ito muna, simulan na natin. Sige, simulan na natin. So, Game. sabi ni Esquala Wolf, kailan dapat mag-cheat meal, coach? Nako. Cheat meal? Ba't ka mag-cheat meal? Ito yung siguro yung parang connotation, siguro yung nag-start din ako sa fitness noon, 'di ba? Kunwari gagandahan mo yung performance mo Monday to Friday para Saturday, Sunday walwal ka, cheat meal mo na yun. Pero ang medyo natutunan ko na diyan, hindi pala dapat nating kailangan mag-cheat meal. Mhm. So, kumbaga kumbaga ihahalo mo lang sa daily sa daily calories mo yung gusto mo kainin. Kumbaga nakaplano na. Sa Sabado kunwari gusto ko kumain ng, kare-kare o kaya hamburger. Ilalagay ko na make sure nakaplano na siya na ikakainin ko na siya para pasok pa rin siya sa calories ko, pero hindi siya considered na cheat meal. Kumbaga ang pinu-push natin dito yung sustainability kasi parang may connotation 'di ba na cheat meal or 'pag parang ang sama niyang pakinggan. Kayo ba? Mm. Mm. Sige. Sa akin, ano ba yung cheat meal na sinasabi niya dito? Is it something na may gusto siyang kainin or may gusto niyang damihan yung kain niya? Parang ganun Mm. eh. So kung may gusto ka lang naman kainin, for example, gusto mong mag-burger, gusto mong mag-pizza, ah, pwede mo pa rin naman siyang kainin while you are on a diet. So parang hindi siya cheating. Kasi, yun nga, natutunan natin, it's all about managing your calorie intake na pwede mong kainin lahat and still you're going to lose weight. So, when it comes naman dun sa food volume na, for example, dadamihan mo yung kain mo mas madami compared dun sa normal mong kinakain, I think ibang usapan na yun. So, discuss natin siya sa mga susunod. Yan na yung cheat meal na sinasabi. Mm. Ikaw, Coach Danny, ano bang nagche-cheat meal ka ba? Hindi eh. Kasi pag sinabi mong, ang unang, nung nabasa ko yung question, ang unang pumapasok sa akin pag cheat meal, ibig sabihin, yung talagang to the max. Mhm. Kakain Yun talagang yung una madami. kong perspective na pumasok sa akin. Pero, Mm. yun. Pero, ako naman, yung atake ko dito sa cheat meal is, yun nga, yung gaya sabi nyo kanina, in moderation lang. So, kakain ako, beyond my control lang. So, yun yung tinatawag kong cheat meal. Mm. Mm. So, agree dun. Um, dati kasi nung bago lang din ako sa fitness, parang ang tanong sa akin ng mga tropa ko lagi, kailan yung cheat meal mo para makalabas na tayo? So, palaging ah, na ano sa akin 'pag sinabing cheat meal, kakain lang ako ng kahit ano talaga ng kung ano ihahain sa'kin, yun yung parang thinking ko rin 'pag cheat meal. Pero since nag-mature na ako sa gym, parang iba na yung term na ginagamit and yun nga, Mm. um, nakaplano na, based sa diet yung cheat meal na sinasabi. Kumbaga Ayun. structured. So, ayun kasi, ang context dito guys, meron kasi tayong tinatawag na maintenance calories natin, wherein kapag kinain mo yung ganong kadaming calories, hindi ka mababawasan ng weight para magme-maintain ka lang. So, during that time, when you're eating calories, lahat kami, most of the time, dun namin ini-incorporate
yung pagkain ng mga paborito namin pagkain. So, ayun. Yun, ganda. Very good. Next question na tayo. Sige. So, sabi ni Jomar, ang tanong ni Jomar, ilang beses dapat mag-workout in a week? And ano In mas a way. effective? 3 consecutive days or alternate? Siguro ang sagot ko diyan lagi ano, preference mo and ano ba yung schedule na papasok sa para sa'yo. Kasi puwede ko sabihin na 4 times o 5 times, pero 3 times a week ka lang naman puwede talaga, eh, anong gagawin natin? 'Di siyempre do'n tayo sa 3 times, 'di ba? Ano Ah, gagawin? ayun, so ayun, nakadepende yan sa schedule availability mo. Ang mahalaga diyan is na-apply mo yung progressive overload and yung consistent ka, 'di ba? Yun. Ano Mm. naman yung nagsi-6 times a week ka minsan or 5 times a week, pero the next week isang beses lang, dalawa. So, Mm. mas pipiliin ko yung consistent na path. And Mm. then yung next question, ano yung mas effective, 3 consecutive or alternate? Um, Sa'kin kung 3 times a week workout, pipiliin ko na lang magkaroon ng rest days in between. Kung ano, maluwag yung sched ko, um, ayun para na rin maka-recover yung katawan mo from the previous workouts. So, basically parang nag-rest day ka kinabukasan, may energy ka, tapos the next day, full battery ka ulit, full energy, ayun. Mm. Ayun. So sa'kin naman ano, same actually same lang din, eh. The best or ang pinaka-effective na number of days in a week is the one that you can do consistently and yung ma-e-enjoy mo. Kasi hindi namin puwedeng sabihin na, ito yung pinaka-effective. Yun nga, gaya ni sabi ni Melvin, kapag hindi mo kaya siyang gawin consistently, hindi siya magwo-work for you. So, agree din naman ako sa sinabi niya. If you're going to do a 3 times a week na workout, it is very advisable na do it alternately. So, kung MWF or TTHS, ganun. So, pero kung gusto mo ng magkasunod, siguro ano lang, maximum ng 2 days. Tapos pahinga, tapos workout ulit, tapos pahinga. So, ayun. Kasi rest is important as your workout. Pasok, yun. Ano, may sasabihin ka ako, Johnny? Nothing to add, coaches. Hindi, since nasabi naman nila, no, ang ano ko lang dito is, doon pa rin tayo sa quality over quantity. So, kahit araw-araw ka naman na mag-workout, gaya sabi ni Coach Melvin kanina, wala rin mangyayari kung hindi mo na-track yung workout mo. For Kung example, supot ka magbuhat. pare-parehas lang yung binubuhat mo all throughout the year, walang mangyayari, di ba? So, ang mahalaga dito is yung progressive overload. So, yun lang. Yun, progressive overload. So, sa madaling salita, yung mga schedule, nasa sa'yo yan. Ikaw makakasagot niyan. Tapos, kung consecutive days, alternate days, kung anong trip mo, ikaw din makakasagot niyan. Sinabi lang namin kung ano yung mga benefits niya. Yung. Right. So, ayan. Proceed tayo kay Ron Valientos. Sabi niya, what's the fastest way to get bulk? Currently, I'm on cutting phase right now. Wanted to get bulk after Songkran. So, Ano the yun? Ano yung fast, Songkran? parang ano siya, Ano yun, parang event. water Event. basaan festival Event sa sa ibang bansa. Thailand. Mm. Ayan. So, the fastest way to get bulk is to do it slowly, actually. Gusto mo So, ng tip para fastest bulk? Sa amin ka makinig. hindi. Ayun nga. Unlike sa cutting phase, na pwede kang, alam mo yun, target natin is 1% of body weight or 1% ng weight natin yung ilo-loss natin per week. Sa bulk kasi, mas mabagal dapat. Parang 0.5 to 0.6 lang. 0.4 to 0.6% of your body weight lang dapat yung ginigain mo
in a weekly basis. Kasi sobrang hirap mag-build ng muscle. Hindi siya yung agad-agad. Kasi when we do bulk, ano siya sabay siya ng pag-gain ng muscle and then gain ng fat. So kapag binilisan mo yung pag-bulk, mas bibilis din yung pag-gain mo ng fat with little muscle gain. So ayun sa akin. So the fastest way to get bulk is do it slowly. Ganda nun. Nothing to add na kayo. Nothing to add, kinuha mo na lahat ng sagot. Pero tama yun, huwag kang huwag kang magmadali lalo na sa pagbabulk kasi wala, taba lang magiging Mm. diyan imbis na muscle mass. Yun kasi akala nila, no? Parang Mm. porke lumaki sila, kunyari in 2 months, in 1 month, parang feeling nila, buff sila. Pero para sa ilalim nun puro taba lang halos yun. Gano'n kasi sa ano, no, yung sa mga conventional gym, Ayun, yung mga gaya nga nung kanto sabi gym. nila, Oo, kain ka lang ng sobrang kain. liit lang na nage-gain ng muscle natin Mm. every month. Lalo na kung experienced lifter ka na. So yun, do it slowly. So Parang ito, go lumalabas CD. no? Para lumalabas sa alam mo yung pag nagluluto ka ay nagbe-bake ka ng tinapay 'di ba? Pag inaano mo, umaalsa siya. Parang yung sa loob, puro hangin na. Mm. Pag mabilisan na proseso ng baking Mm. Unlike sa mga ibang tinapay na talagang process talaga, 'di ba? Siksik. So ganun. Ayun, sa tinapay Yun. yun. Ayun, ito meron ditong mga questions na related sa bulking eh. So unahin natin yung kay Renel kasi mas connected. So sabi niya, meron bang solusyon or masasuggest kahit bulking ka, pwede rin di lumaki ang tiyan? Kasi sa mga dahilan ng bulking ko nauna ang tiyan lumapad. So ayun talaga. Kaya nga, the fastest way to do bulk is do it slowly. Bagalan mo yung pag-bulking mo. So, para mapabagal mo din yung pagliit ng tiyan mo. Paglaki ng tiyan mo. Kayo ba, coaches? Gano'n na nga. Ano lang, slowly but surely ang labanan sa bulking. So, tapos meron naman, hindi kasi natin alam yung starting point ng bulking mo, si Renel. Puwedeng hindi siya nakapag-cut ng as lean as possible or yung starting point niya medyo nasa higher body fat pa tapos nauuna talaga yung tiyan, 'di ba? So, ayan, maraming factors din pero gaya ng mga sinabi ng ibang coaches natin, yung natin, dapat medyo lang, Chill lang. unti-unti. Sa bulking kasi patience talaga, eh. So, yun. And gano'n daw, ito, sabi naman ni Jello, Eto gano'n ba another bulking kadami? kay Jello, sige. Oo. Gano'n kadami yung dapat kainin pag nag-bulk? CD, gano'n kadami? Depende kasi kung for example, kung structured na yung meron ka ng data na sinusunod, for example, at yung maintenance antap doon sa maintenance mo, add ka lang ng 100, 200. Then increase mo lang at least weekly depende sa magiging response ng katawan mo or sa kilogram na kakalabasan ng katawan mo at the end of the week or at least 1 month. So ako naman pag ginagawa ko basta i-aim ko lang siya in a month 1 kilogram 1 kilogram na weight increase in a month, okay na yun sa 1 kg per month, per ayun. month, yeah. Yung 1 Safe kg. na yun. Ayun. Pero syempre, mo pa rin, paano mo malalaman na for example, nag-gain ka ba ng weight within the day or within the week? So kailangan mo pa rin i-track yung kailangan mo pa rin magtimbang araw-araw para malaman mo kung on-track pa ba yung or yung ini-take mo na food is nasa calorie surplus pa rin ba or nagme-maintain na or nagde-deficit na. So that's the time na pag wala ng adjustment, mag-add ka na ng at least 100 to 200 calories. Hey, ayan. So yun, sana nakatulong yung mga answers namin, nagbigay sa inyo ng clarity about bulking. So proceed tayo sa pa rin naman, usapang pagkain.
Sabi ni Jobet pala. Jobet Sevilla. Sir, ano pong mas better sa chicken breast? Weighing raw or cook? Ganun din po sa input. Sana mapansin. Salamat. Ala, hindi namin napansin, Jobet. Pansinin Sorry. natin si Jobet. Sa pagluluto, ano rin yan, dapat may consistency ka rin sa ginagawa mo. Kung gusto mong kung nag-start ka sa pagsusukat ng chicken breast for example na raw, kapag iluluto mo, raw mo siya laging sukatin or ilag sa tracker mo sa MyFitnessPal. Tapos kung cook naman, palaging cook yung gagawin mong pagsusukat. Ganun lang kadali. Pili ka lang ng isang process tapos yun yung laging gawin mo. Paano pag gusto daw niyang dalawa yung pipiliin niya? Pwede bang pagsabayin? Dalawa, ikaw bahala sa buhay mo. Kayo, ano yung preferred nyo na weighing the chicken? Is it raw or cook? Sa akin kasi yung 'pag nagme-meal prep ako, raw lagi yung paglalagay ko ng ingredients. Pero tinitimbang ko pa rin siya kapag naluto na, hindi dahil sa ilalag ko yung calories niya, pero para mahati ko evenly yung servings. Mm. Kung kasi usually pang 1 week na siya, Mm. titimbangin ko yung total weight niya kapag naluto na kasama lahat ng mga sahog. Tapos, equally divided na lang kunwari by 6 or by 7. Pero Oo. prior to that, natimbang ko na siya, nalag ko na siya sa tracker as raw. Okay. Ako lang pinaka-easiest na ko diyan, ayaw ko kasing ma-stress eh. So ah, kung tinimbang ko na raw or prepare ko na raw, Kakainin mo din ng raw? ilalag ko Yun ang na raw. maganda. Kanina So ko pa gusto sabihin. Ngayon ko lang nabitawan. pero kung tinimbang kong cook, ilalag ko rin as cook. Ganun lang siya. Ayun. Simple as that. Pwede naman kainin ng raw. Kilawin yun. Baka Kilawin nga yun. gawin. Huwag lang yung chicken breast masal mo na lang, mamamatay ka doon. Kumuha ng manok sa labas kinagat lang yung dibdib ng Mm. manok sa labas. Um, Ikaw, Melbs, prefer Hindi. mo kapag Nung una, cook ako mag-log. Pero kasi nung ako na yung nagme-meal prep lahat, parang bihira sa bahay, parang ako na by batch na rin kagaya nung kay Alvin yung ginagawa ko. Raw na rin yung pag-log ko. Mas accurate siya para sa akin. Siguro yung dagdag ko na lang na topic dito, parang pagkakain ka sa labas, dalawa rin yung choice mo dun eh. Kasi pwede mong itanong sa waiter kung sa restaurant man kung ilan yung serving nung kung ano man dish yung in-order mo. Usually naman parang naka-costing naman kasi yun. Alam ng mga chef yun yung serving size nila. So yun, tanong nyo lang, pwede nyo lag as raw yun. Kung ayaw nyo i-lag, timbangin nyo ng as cook, then yun yung ilag nyo. As cook din. Ayun. Ako naman dati cook, then lumipat ako sa raw. So once lumipat ka, parang stick ka na lang dun. Matter lang din talaga. Consistency lang talaga dun sa Pili ka lang ng isa. Pwedeng cook, pwedeng raw, tapos pili ka lang. Gamitin mo siya all throughout your fitness journey. So ngayon, tapos na tayo sa nanay, tapos na tayo sa usapang chicken breast. Ngayon, proceed tayo sa anak. Sabi ni Jay, may I know how many eggs per day yung nasa healthy limit? Marami akong sources na babasa, tapos paiba-iba yung number of maximum eggs per day. Pero ano ba yung nauna, itlog o manok? Ayan, pahabain natin yung Feeling ko manok. manok. Kasi Sige. kasi wala namang charot. Hindi niya na Ang hindi mo pangit. na ma-sustain yung sagot mo. Magsasabi kasi ako na wala namang sabi sa Bible, ang i-create hayop, hindi naman itlog. Di ba?
Okay, so how many eggs per day ba? Parang very individual 'to. Very individual, Mm. oo. Best to consult na lang yung healthcare professional para sa ganyan. Lalo Oo, 'pag may mga underlying conditions sila. mm. Ay, Pero pero wag mong ano, nakakailang itlog. speaking of limit, wag mo lang kunin yung hopefully hindi mo kinukuha mo lang yung protein needs mo sa itlog araw-araw, yung 'di ba Mm. madaming gano'n yung ano, yung traditional bodybuilding ano sa Oo. mga Hmm. Meron pa nga ako dati na experience, hindi ko naman na-experience, parang na-encounter lang pala, na-encounter yung tamang term. So, nagwo-weigh siya tapos kumuha siya ng 2 itlog na raw, ta's hinalo niya dun Sa sa ulo. ano, hinalo niya dun sa whey talaga, nilagay niya yung ano, ta's hindi ko kaya yung Ako, gano'n. Gano'n yung ano, yung nakita sabi ko, "Oh shoot," parang sabi ko, "Hindi ko kaya." Kung kami ni Melvin yun 'pag hinalo mo sa whey tsaka itlog diretso sa pancake, pancake ang Oo. kalalabasan. Ka hindi kap ano, akala mo actually ano, may eh, ano, may gano'n talaga, eh, 'di ba? may gumagawa talaga yan lalo na Mm. yung ano, yung sa mga farm, yung mga fresh na ano, na egg. 'Di ba pag fresh pa na egg, yung medyo malambot-lambot pa, yung diretso mo na sa ano, hindi wala nang cooking na mangyayari. Nasa Ginagawa city nga, yun. eh. Yeah, kahit sa ano, city. Wag lang yung ano, yung puti kasi yung puti mas iba yung lasa eh. Unlike doon sa mga natural na egg, yung parang mga brown ganun or yung mga Hmm. galing sa chicken mismo. Kasi Yung ang ano, anong tawag sa yeah, gano'ng itlog? Yung Organic. organic? organic. Organic. Kasi Oh. yung karamihan sa market, 'di ba, galing sa duck minsan kadalasan. Hmm. Tsaka doon sa mga processed na white chicken. Ah, hindi nakita ko ang pagkakaalala ko puti yung nakita ko tapos sinama niya yung shell, eh. Hindi, Kinain joke niya lang. din yung shell, ano ba yan? Ahas ba yan? Sinama niya yung shell. Hindi, joke lang pero ayun nga, ayun kung kaya niyo naman, puwede rin naman pero 'wag lang madalas siguro. Mm. So ayun. So in Goods na tayo sa conclusion, eggs. walang limit yung eggs. It varies from person to person. Depende kung may underlying condition ka. Yes. Mm. And ayun nga, emphasize lang namin, pwede ka rin kumuha ng ibang protein sources like chicken breast, whey, ayan. So speaking of whey, proceed tayo sa question ni Haro. Ito, magandang question 'to. Ano pong ginawa niyo sa A1 protein powder na nabili niyo after ng lab test na pinakita? So, ayan. Si Haro kasi yung ano eh, Jaro yung isa sa mga Nanalo. nanalo last time pinadala natin siya ng whey protein. So, hindi ko alam kung naubos niya A1. na or A1 yun eh. Oo. Ako Ano, ano, sige, Alps, anong gagawin mo diyan? ubusin mo lang pero hindi mo siya gagamiting main source ng protein mo. Mm. Doon ka pa din sa mga whole foods. Hindi So, yung siguro, sa'kin naubos ko naman na eh. So, ang iniisip ko dito baka kasi nanghihinayang siya sa calories, tapos mm, konti lang yung protein. mm. Para ka lang nag-take na ano, ng Milo naman. So, damihan mo pa din yung ano mo, Hmm. yung protein intake mo sa ano, yung mga whole foods. So, kung make sure kung gagamitin mo yung ano, kung calories nga yung iniisip mo, dapat meron ka pa ring ano, ah, enough calories sa araw mo para kahit gamitin mo 'yan tapos kumain ka pa ng mga whole foods na protein, pasok pa din. Ayan, lahat lahat tayo dito naka-experience ng A1 eh, 'no? So, Mm. kung sa ngayon may A1 pa kayo, ano yung gagawin niyo? Kayo, CD o Melvin, kunyari may stocks pa kayong A1, madami pa, isang box pa. Ako Um, sige. Sige. Sige, sabay kayo, one Sabay two tayo. three go. Go, 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 sige. Sige mo na. Hindi. Ako kasi meron pa talaga ako, pero Totoo pala. tinigil tinigil ko siya kahit di ko pa wala pa yung issue na yun. Bakit? Parang dun kasi pumasok yung supplement lang siya, eh. Okey. Su
Kasi sa'kin nga hindi nahi-hit ko naman mostly sa Whole Foods. Kaya hanggang ngayon talaga meron pa akong, A1. Anong flavor? So, 3 pa nga, eh. Yung ang dami kong bumili kasi, eh. Yung basta yung 3 flavor pa. Pero yun nga yung naging mindset ko, take whenever you need lang yung whey Mm, protein, hindi siya yung main source ko. mm. And kahit naman gumagamit ako nung dati nun, nagka-result pa din naman. Okey, Pero ayun nga, since hindi siya yung main source ng protein ko, baka yun din yung dahilan. galing. Okey, ang ganda Oo. nun. Kasi ano, ito din yung napapansin ko sa iba 'no, so hindi naman natin masisisi kasi ang whey powder and protein na kasi yun yung ginagawa nilang main source ng protein nila. So hindi naman natin sila masisisi. So as mentioned ni Coach Melvin, mas maganda pa rin yung Whole Foods na ano natin, doon natin kukunin yung mga sources of protein natin. Pero ako with regards kung ako kung meron akong pang A1 kasi hindi wala naman akong A1 eh. Pero kung ako, the two choices lang yung may suggest ko eh. Kung economy wise, consume it, ihalo mo dun sa protein na meron ka na for example, yung mga ibang brand na trusted mo na, ihalo mo lang. Nothing to worry naman as long as pasok pa rin sa calorie mo. Kasi sayang nandyan na siya eh. Kasi ang thinking kasi natin dito, kung hindi naman tayo masyadong stricto dun sa ano natin, dati naman hindi naman natin inaano yung protein. Hindi naman tayo nagtitingin sa nutrition fact, 'di ba? So, consider it. Pero kung marami ka namang budget or kung talagang super stricto ka sa sarili mo, pamigay mo na lang sa mga bata or anything na nangangailangan. Kasi sayang kung itatapon mo, 'di ba? Lalo na kung madami 'yan. So, yun lang. Yun. Yung At kung gusto mong manalo ng bagong, batch ng whey Whey protein, download mo protein. lang itong Casino app live. Ay, joke lang, gago. hindi tayo nagpo-promote ng sugal dito. So, hindi, ayun, tama naman yung agree naman ako sa mga sinabi nila kasi hindi naman lahat ng nag-A1 is walang result. Ayan, patunay yan si Melvin, ayan si Coach Danny nag-A1, si, Alvin nag-A1. So, flash mo sa screen yung naging result niyo ng using A1. It means wala talaga sa protein powder yung, result. Andun yun sa hard work, sa consistency, sa pagiging, discipline mo, and overall diet din talaga. Dun pa rin Yun, talaga yun papasok. tama. Sapol. So, ano, tapos dapat ang usapan diyan hindi nakadepende sa whey protein o kung anumang brand yung magiging resulta sa ano mo, sa journey mo sa pagpapaganda ng katawan mo. Maliit na ano lang siya, kumbaga small factor lang siya tapos ang dami pang variables niyan. So, focus ka dun sa progressive overload mo, sa kinakain mo, 'di ba? Okay, move on na tayo sa next question natin. Ito ang daming nagtatanong lagi nito, "Sir, paano paliitin yung belly fat?" Anong sasagot mo dito, CD? Zumba. Mag-Zumba ka daw, Mark Mag-Zumba. Hindi ano, Arellano. kidding aside lang. Siyempre, calorie expenditure, kung ano yung calorie intake mo, yun yung ding calorie burn mo. So, I should rather calorie deficit is the best way. Yun lang talaga. Wala nang ano, wala nang ibang way. So, sana hindi tayo anuhin ni mga ano diyan, mga cosmetic. Oh, walang spot reduction, Oh, 'no? yeah. So, yun. Calorie deficit lang talaga. Control yung pagkain. Yung iba kasi ano, eh, sinasabi, okey naman na yung ano, eh, yung body ko, eh, ano lang talaga, yung belly fat lang talaga. So, hindi natin masosolusyunan 'yan na belly fat lang. So, dapat, yung overall aspect ng kailangan magbago sa'yo. Ikaw, Melbs? Um, not
nothing to add dun, eh. Pero sobrang common kasi nung question na 'to na kahit ako biktima rin ako nito nung mga bandang high school. Parang pag-uwi ko galing school talaga magpu-push up ako tapos magsi-sit up ako sobrang dami. Yun din yung akala ko 'pag nag-sit up ako ng sobrang dami, dun papayat yung tiyan ko. Pero ayun nga, ka knowing what I know now, talagang calorie deficit lang talaga and genetics na yun kung ano yung unang mawawalan ng body fat sa katawan mo and unfortunately, karamihan sa'tin nahuhuli talaga yung fat sa tiyan kapagka nagda-diet, ayun. Okay, Huli talaga ayun. yan, huli. So, na-cover natin lahat ng mga tanong this week, ano? Mhm. So, ayan, Yes, yes. Ay hopefully hindi, yung mga actually nagtanong meron pang isa, ano yun? yung kay Chris sabi niya, Ay, si Chris, tama. Siya nga pala isa sa mga sabi nagtanong. ni Chris regarding sugar, sabi ng doktor, need na mataas ang sugar ko. What if nasa deficit ako? Need to maintain sugar pa din ba? Chris, the only one na makakasagot niyan is your doctor. Kung need mo bang i-maintain yung sugar mo. Kasi kami, to be honest with you, hindi naman kami expert about that. And siya lang talaga yung may say dyan. So, Sasabihin mo ayun. lang na naka-deficit ka, baka ano, maintindihan niya and then makapag-recommend siya ng Mga mas foods. appropriate approach about that. Siguro pwede niyang taasan yung carb intake. Ewan ko. Hindi ko talaga alam. Hmm. Tanong mo na lang sa doktor mo, Chris. Para hindi tayo mademanda dito. Oo, baka mamaya, sabi kasi nila ganito eh. Hmm. Tarot. So, ayun. So, hopefully nasagot namin lahat ng mga questions nyo. Magkakaroon ulit tayo ng ganitong session. Try natin mga every other week, ganyan. Pwedeng gawing live session yung iba, pero ito, kumbaga, recorded podcast style. So, meron pa ba kayo naisip na topic na gusto nating pag-usapan ngayon habang Sige, nandito sige. tayo? Sige nga. May tatanong ako. Okay. Total, tayo eh. Ang mga questions natin is all about workouts and nutrition eh, di ba? So, Mhm. ngayon, para sa inyo, anong mas mahirap? Mag-diet o mag-workout? Mm, sa akin ano, yung eating talaga. Madali, Diet. yun naman talaga problema ko kahit noon pa eh. Ang tagal ko na nasa fitness, parang 10, 15 years ago na since nag-start ako ng college. Madali lang yung pag-workout tapos 'di ba uso pa yung mga online forum sa bodybuilding.com o kaya Men's Health Magazine. Pagbibili ako nun diretso ako sa ano eh, sa workout section talaga. Kasi 'di ba meron din yung mga get massive biceps in 1 week. So susundin ko talaga yun ng ano, yung workout nila for 1 week pero wala namang nangyayari. Pero walang sinusulat na yung topic ng pagkain, hindi ko masyadong pinapansin. So yun talaga, ever since ang problema. Puwede bang ano, Ayun. puwede bang both gawin gano'n? Dito na papasok yung ano, yung hirap muna bago sarap. Yun o. Pero yeah, Ano yan? sa akin nung una, parehas kami ni Coach Alvin sa pagkain ako nahihirapan. Kasi yun, siyempre first time kong alam mo yun, yung pupunta ka sa palengke, titignan mo yung mga Nutri-Facts dun sa label ng mga pagkain. So dun ako nahihirapan nung una. Pero eventually, nasanay na yung katawan ko. So ngayon, ano na, alam mo na yung naka-install na sa katawan mo, naka-ingrain na. So sanay ka na, alam mo na kung ano yung natatansya mo na sa sarili mo, kung ano yung capacity ng mga kinakain mo. So kumbaga easy peasy na lang kasi for more than almost 3 years na ginagawa ko na yon ng track ng mga food. So nasanay na yung katawan ko, yung sistema ng katawan. So ngayon, since bulking ako, medyo saka
ano naman, sa workout naman ako nahihirapan. Kasi siyempre, ang lagi kong iniin dito is yung quality. So, yung mag-PPO ka lagi, mag-RP ka lagi. So, doon ako nahihirapan kasi almost na-max out ko na yung pinakamataas na RPE ko. Then, plato na yung weight na binubuhat ko. So, vice versa lang. Hmm, Ooh, ganda nun, baliktad ah. tayo, CD. Ano naman ako, sa'kin kasi, mas ano ba, sporty ako nung simula bata pa lang. Kaya masasabi ko parang pagka mga walking, jogging, basketball, anything na physical activities, walang problema sa'kin. So, ngayon, mga workouts sobrang, ah hindi siya parusa para sa'kin, hindi hindi gano'n yung mindset ko sa workout na, magwo-workout na naman. Sa'kin na-e-enjoy ko siya kaya, um, ayun, obvious answer, ang mahirap sa'kin diet. Kasi nga, Oo. ah, talagang yun yung pinaka-kryptonite ko, yung pagda-diet. Lalo Ah, 'pag may tinapay. Pwede tinapay. mm. Pero, tawag pa dito, kung sa beginner, phase ko, dun siguro ano ba, siguro sasabihin ko workout naman nung unang-unang nag-ano ka, nag-gym. Kasi una, wala naman akong alam sa diet nun. Ang alam ko lang tanggalin lang yung rice, which is mahirap din. Pero, um, yung 'pag newbie ka sa gym, yung mahihiya ka, 'di mo alam yung gagawin sa workout, paano ba gamitin yung machine, ano yung susunod na exercise na gagawin mo. Yun yung tingin kong pinakamahirap na phase ko sa workout, yung newbie phase. So yun, Yun. Kung makakausap mo ngayon yung younger self mo, about sa fitness, anong sasabihin mo sa kanya? Diyan ka lang self, ang daming tinapay dito. 'wag mo na alamin yung calories. Hindi, pero seryosong tanong yun. Hmm, Parang kasi imagine mo parang unang tumapak ako sa gym, high school. Eh, ang ginagawa ko lang nun sasabay lang ako ng isang araw sa tropa, ta's after nun wala na ako bukas. mm. So, kung makakausap ko lang yung dating ako, siguro sana nung time na yun naging consistent na ako. So, imagine mo yung growth, yung results ko kung naging consistent ako simula high school, parang Ako din. baka wala ako dito, nagmo-model tayo. Ako Oo. din. Kasi yung iba nakikita ko tapos 'pag tinatanong mo, "Ilang taon ka ng nagbubuhat?" Ano lang, 1.5 year pa lang. Pero makita mo 'di ba ano na, ganda ng katawan. Tapos ako parang, ang tagal ko na nagbubuhat, isang dekada na akong nagbubuhat, Mm. So, bakit gano'n? Bakit nga ano yung pinaka-crucial sa fitness journey na bakit may mga tao na sobrang tagal na sa fitness, pero wala hmm, wala or meron man kakaunti lang yung result nila? Hmm. Ano yung wala sila? Hindi kasi ewan ko, siguro, iba-ibang factor din. Hmm. Mm. Um, Kasi 'di ba nung naggi-gym pa ako sa ano, yung sa may malapit sa palengke sa'min, hindi ko naman masasabi na consistent yung mga nakakasabay ko, yung mga ano, yung mga kargador, yung mga matador sa palengke pero ang lalaki ng Sobra. katawan. Hmm. Hindi ko naman masabi na tina-track nila yung calories nila, nata-track nila yung progressive Oo. overload nila. Siguro part na rin ng ano, yung puwede yung trabaho nila kasi laging gumagalaw, 'di ba? Oo. Mataas yung metabolism o kaya Oo. genetics din partly. So, halo-halo, eh. Kahit ko sabihin na gano'n din naman ginagawa ko pero yun pala, ginagawa ko lang yan sa gym, pero after nung gym, wala na, nakaupo na lang ako, naka-computer na ako. Pero sila kumikilos pa din dahil yun yung trabaho nila.
kailangan magkikilos, 'di ba? Parang yung mga makikita mo yung mga construction worker. Hindi naman sila nagji-gym pero 'di ba grabe yung Mm. build ng katawan. Sulit. Minsan ba pinangarap mo maging construction worker, CD? Dati, to the point. Oo Kasi nga, Para no? magkaroon ng ganong katawan? para magkaroon ng ganong katawan. Kasi biruin mo pag sila, pero ang saludo ko sa kanila kasi biruin mo, sa hirap ng ginagawa nila. True. Tapos sa dami ng kinakain, grabe pa rin yung nila, yung tone ng katawan nila. Kaya pag gusto niyo magka-abs, pag construction worker ka. Pasok kayo sa construction work. So ayan, Ano let's pa? welcome the presence of our high-ticket photographer, Igo Guillermo. What's up, Igo? Hello, naka-podcast tayo dito, Igo. Hi, Coach Cho. Podcast. Nagpo-podcast kami. Hello. Hi guys. Hello. Mag-message ka. Hi school. Hi, Squammies! Hi, Coach Cho. Hello, Ama. Miss ko na kayo. See you sa Sabado, Coach. See you. Ano, nasa na nga tayo? Ayan. So, ayun. Ano yung tanong ko? Nawala tayo. Ano nga? Mga pumatito. Ayun. Ayun, ang tanong ko kasi, Igo. Ano Construction yung worker. Kung gusto Ay. mong maging construction worker. Kung gusto mo ba maging construction worker para magkaroon ng magandang katawan? Hindi, joke lang. Hindi, ang tanong ko kasi, bakit may mga tao, ano yung factor na may mga tao na sobrang tagal nila nagpe-fitness, more than a decade, pero ang result nila, konti or wala silang result? Ano yung sa tingin mong factor? Tingin kong factor, bakit wala silang result. Pwedeng poor execution or puro magaling sa planning pero wala talagang execution. Yun lang yung nakikita kong kasi pinakamahalaga talaga sa akin kapag nagkakaroon ng result, yung pinaka-importanting principle ng gym progress, which is the gym progress. So sa akin, pag yun, nababaliwala natin, wala talagang result. Yun ang ganda. And that leads me to the second question na meron ako na bakit nawawala or bakit hindi nagiging consistent yung tao sa gym? Ano yung pinaka-big factor? Bakit hindi sila nagiging consistent? Ako ba ulit? Ako Hindi, lahat na to. Prefer all. Dugtungan ko na yung sagot ko. Sige. Hindi nangyayari rin kasi sa akin, both fitness and also sa business ko. Medyo atat ako sa result. Yung pagiging impatient ko when it comes to getting that instant gratification. So, parang ang hirap kasi minsan tanggapin na I'm doing my best and I don't get the result dun sa timeline na sinet ko. So, ayun. So, ayun, medyo may conclusion din para sa akin na delay is part of the game. Let's just wait and respect the time. Anything will happen naman. Kaya lang, kapag ang isang tao, walang ganun, ang tendency, stop silang maging consistent. Kasi nga, they're looking for the result. They're not enjoying the current and the journey itself. So, parang basically, na-atat sila makuha yung goal nila, no? Na akala nila pag nag-fitness ka, overnight siya. Or 1 week lang meron, andyan na kagad. Corrected by. True to life. True legend. Sa sobrang atat, natigil mo na yung mo. Tinigil mo na totally, no? Tapos balik ka na naman sa square one. Yan. Sige, kayo, ano yung thoughts nyo dun? Sige, sabay uli kayo, CD Melvin. 1, 2, 3, 2, 3, go. Hindi, sasabi ko sana yun na yung laging intro boys. Intro boys. Ako Ganito siguro na tayo. dito,
ang naiisip ko kung bakit nawawala yung consistency. Unang-una, ano ba yung goal? Bakit sila maggi-gym? Meron ba talaga silang goal? Bakit nila gustong mag-gym? Bakit gusto nila mag-workout? Bakit gusto nila magpaganda ng katawan? Is it gusto nilang gawin to para makiuso lang? Is it gusto gawin nila to para sa health? Para makapag-function ng tama? Kasi if they are going to do it just for the sake of may magawa lang, pastime, may ano talaga, meron darating at darating yung punto na okay na ako. Kasi hindi naman niya talaga goal magka-result eh. So yun yung isang nakikita ko. Number one talaga is dapat meron kang goal na or yung deepest why nga na tinatawag, bakit gusto mong mag-workout or bakit mong gusto mag-fitness. So yun yung sa akin. Parang ano din no? Parang nakikita ko din yung parang go with the flow, yung trend, parang 'di ba? Pag every sa inyo na try niyo na rin to sa sarili niyo siguro na every New Year magda-diet na ako, magwo-workout na ako, 'di ba? Wala pag half ng January, wala na naman. So, may day yun. 1 pero walang day 2, no? So tama yung sinabi mo, wala silang kumbaga go with the flow lang, hindi pa nila nakikita yung mismong picture or mismong track na tatahakin nila, bakit nila ginagawa yung isang bagay. For example, fitness, 'di ba? So meron at merong reason ka talaga na you look forward why you do such a thing. Kahit naman sa hindi sa fitness kahit naman sa life, 'di ba? Or personal natin, stuff natin. Ganun din naman siya. Meron kang dapat nilo-look forward na goal. Goal talaga. Yun. Yun, ano pa? Next topic. Ganda ng mga sagot nyo. May 30 minutes pa tayo. Ay, may 30 minutes ba? Parang 90 minutes. Ano pang topic? Ang Oh. sinasabi ko eh. Sige, kwento nyo naman yung first time nyo tumapak sa gym. Yung unang-una talaga, if naaalala nyo pa. First time ko, ako nagpanggap as straight. Siyempre mahirap eh. Alam ko kasing may prejudgment agad. And doon siyempre, ano ba naman alam natin sa pagiging vulnerable. So as me trying to protect my identity, I had to hide everything, especially my real emotion towards other guys na nagbubuhat din. Siyempre, yung saya kaya. Siyempre, lalo sa pag-gym bakal, mas mataas ang yung unlike sa na-experience ko sa Anytime Fitness na totally walang pakialam, sa bakal gym, mas matindi yung bulungan. So, nakakatawa lang kasi the more na hina-hide ko siya, the more na nag-uusap-usap sila sa gilid na, yan na si Anis. Yan na yun lang, ang saya lang. Pero nung afterwards, kilala rin ni Melvin yung pinag-gym ako dati. Doon kami nagkaroon ng connection nung nalaman nila yung totoo kong personality. Yan. Kayo, Sa ikaw, akin, Alves. Sige, go ayan, CD. sige. Hindi, sa akin naman, Hindi. short. Hindi, wag na. Si Alvin. Wag na. Hindi, joke. Hindi, gusto ko lang i-share kasi sa akin, bago ako pumunta sa mga commercial gym or mga bakal gym, na meron akong idea or knowledge, kumbaga nasanay na kasi home workout ako that time. So, maganda kasi yung nasalihan kong community, which is yung Kaizen community, kasi doon pa lang context, wala kasi akong experience sa fitness before. So, good thing yung community ng Kaizen is binigay lahat yung mga nandun lahat yung tuturuan kanilang mag-execute or proper form yung mga workout na yon. So, doon na-build yung habit ko na yon and na master ko yung mga workout or forms na sinasabi. Then pagdating ko sa gym, nung first na dating ko sa gym, noong una nangangapa kasi syempre bago yung mga equipment. So
I seek guidance dun sa bantay kung para saan ba 'to, para saan ba 'yan. So ginaide Mm. naman ako. Then yun na, then tuloy-tuloy na. Kasi alam ko na-execute yung mga proper form and mga exercise na kailangan kong gawin. So hindi ako nahirapang mag-adjust. So yun yung Danny, may experience. question ako. Do you have this discomfort na pag tinatawag mo silang, bro? Ako Bro, Hindi, pa-spot naman bro. bro, ay, kadiri talaga for me. hindi naman hindi naman kasi mostly may mga dati may mga nagpapa-spot lalo na kasi nakikita nila na maganda yung form mo kasi pagpasok mo pa lang sa gym, first time nilang makita tapos maganda na yung form mo, tapos yung mga binubuhat mo, hindi ka nag-start sa maliit kundi malalaki na kasi nasanay ka na sa home workout. So may mga time na magpapa-spot sa akin. Eh hindi ko naman alam mag-spot. Bro, kaya mag-ano ko na lang sa bantay kasi Bahala ka hindi ko dyan. alam. Oo, kinakabahan ako yung mga gano'n, yung mga nag-a-ask ng assistance or paano yung mga kasi baka mamaya nagwo-work sa akin tapos hindi naman pala nag-work sa kanya or mali yung ano ko. So, better na hindi ko na lang sila i-entertain masyado. Kasi kulang pa ako ng confidence. Pero ngayon, ang dami nang nagpapasis kasi they know na kumbaga alam na nila na part ako ng isang community. So, yun. Napagkwento ko na rin sa kanila. And naging Lupit. broski na rin ang tawag ko doon sa kasi Mm. alam mo yun pag papasok ka sa gym, bro, ganun tapos Hindi mo kaya yun, Igo? Hindi sa hindi kaya, pero parang it's not me. Okay. Parang mas okay pa sa akin, sir. Yan. Ikaw, Bebs. Kamusta yung first time mo sa gym? Yung unang-unang first time. Unang-unang first time. Una na first time pa. Bro, first time ko, bro. Ano, high school siguro, yun nga, sumasabay lang ako sa mga tropa. Kasi ang pinaka-workout ko lang naman nun, nagpo-push up lang ako sa bahay. Ganun lang, push up at sit ups lang alam ko. Tapos Okay. sa gym, ang alam kong exercise lang, bench press. Yung mga dumbbell curl, nakikita ko lang, pero hindi, basta kahit anong exercise bukod sa bench press, parang yun lang yung alam ko. So, parang napaisip tuloy ako ngayon na, kasi, yun nga, unang tapak ko, hinihintay ko lang kung anong papagawa nila sa akin. So ngayon, naisip ko tuloy, paano nila na-structure yung anong pumapasok sa isip nila na, "Eto gawin mo." Ngayon wala, napaisip lang ako ngayon. So yun, basically naghihintay lang ako kung anong papagawa nila tapos naalala ko pa nga yung bantay parang sinasabi, after 30 seconds kailangan buhat ka na agad, mga gano'n. Yun yung mga experience ko sa gym nun. Tapos kinabukasan sobrang ngalay, gano'n. Ayun. Ikaw, Albs, as an introvert, kamusta yung first time mo sa gym? Nothing to add. Hindi, sa akin siguro yung mga first several years sa bahay lang talaga. Sobrang mahiyain ko, hindi ako pumapasok ng gym pero nagpabili ko ng complete equipment sa parents ko. Meron ako sariling bench Wow. tsaka Love ng cable. mama at papa Pero niya. hindi ko naman masyado ring nagamit. Tapos eventually, ayun, naglakas loob akong pumasok doon yung gym kasi sa amin malapit sa may palengke. So, Mm. ano naman, okay naman. Tapos nung ko nalaman, mababait naman pala yung mga tao pag nakikita nilang medyo nahihirapan ka or hindi mo alam yung paano gamitin yung ibang equipments, tuturuan Mm. ka talaga nila. So, Mm. yun din yung kinaganda nun. Tapos Mm. kung babalik ko yung question na tinanong ko kay Melvin kanina kung ano yung sasabihin mo sa younger self mo about fitness, sasabihin ko sana sa akin, sana hindi ka masyadong naging mahiyain kasi okay naman pala na ano, 'di ba? Yun, Akala kasi Oo. nila yung mga tao sa gym ano, ano, ako rin, Mayayabang. mayabang oo. ganyan. Yun din yung akala ko nun na pagka Ayan. Sige. sige, go. Sige, hindi. Actually, Tuloy mo si meron naman akong experience nung unang-unang tapa ko sa gym. Traumatic siya. Kasi meron dong
may pilay dun na niyayabangan niya ako na ang lakas niya magbuhat. Sabi niya, "Buhatin mo nga 'to, buhatin mo nga 'to. Hindi mo nga 'to kaya, hindi mo nga 'to kaya." Ginaganyan niya talaga ako. Sabi ko, "Hindi mo nga kaya maglakad, eh." Hindi, joke lang. Hindi, Hindi, hindi ko sinabi. dahil Pero hindi, pero totoo yung traumatic experience na yun na nung first time ko sa gym, college na ako nito at I think first year college ako nun. Nakisabay lang ako, wala akong alam. So, yun nga, kagaya kay Melvin, ginagawa ko bench press lang din, bench press. Tapos, meron doon na isa na, alam mo, niyayabangan ako. O sige nga, buhatin mo to. Yung, lateral raise sa cable na mabigat. So, syempre ako, as a beginner, sige, try ko. Hindi ko talaga kaya. Tapos parang tinatawanan niya ako something. So, yun yung first time ko sa gym na medyo traumatic siya. Tapos after ng gym, parang hindi na ako bumalik. Hindi na ako bumalik nun. Tapos naaalala ko nun, nung kami nga, di ba na, wala akong alam. Ang ginawa ng mga tropa ko, after mag-gym, kumain kami ng 3 itlog na scramble, tapos 2 pansit canton. Sabi ko, Bakit? Akala mo lalaki ka na, no? post-workout, oo. Ah, Which is, lumaki naman sila. Talagang naging chunky, bulky sila. So, yun yung sa akin, medyo taliwas or hindi man taliwas. Iba dun sa mga na-experience sa akin. Medyo traumatic talaga. Yung first time ko sa gym. Ayan, given na meron talaga nakaka-experience ng mga traumatic na ano, eh. Ano ma-advice mo sa mga naka-experience nun na or nakaka-experience ngayon nun para Na, paano ba mag-continue pa rin sa fitness? Paano sila mm, magko-continue pa rin? mm. Ako, ano lang, parang just remember lang kung bakit kaya importante talaga sa ano yung bakit ka nagji-gym, bakit ka pumupunta ng gym. Oh, yes, hindi natin talaga may iwasan may mga kupal talaga sa gym eh na ganun, mga arrogante, akala mo kung sino. Pero hindi naman lahat kayo katulad ng experience nyo. So ibig sabihin, hindi naman lahat ng tao arrogante. So once ma-experience nyo yung ganun, yung parang niyabangan kayo, okay lang, hayaan nyo sila. Just do yabangan your mo shit. din. Oo. Yabangan mo din. Or look for the right circle kasi hindi naman lahat ng tao sa gym ganun eh. So, wag mo lang i-judge lahat ng tao na ganun. So, hanapin mo yung, for sure naman, meron dun na mabait talaga, na nanggaling din sa umpisa, na humble hanggang sa naging, naging marunong na sila, humble pa rin sila. So, siguro mga 90, ang ratio na 90% yung mga mababait, tas 10% lang yung mga ganun Koopa Lords. So, yun, Mm. hanapin mo lang yung tamang tao talaga sa gym. Hanap ka ng right circle mo dun. Ang ganda, ganda. Oh, next topic. Next topic, ako may naisip ako. Go. Meron kasi akong nakakasabay sa gym na Mm. sabihin ano talaga, bad form, yung parang prone to Mm. injury na form. Mm. Mm. Ngayon, hindi ko alam kung ano ba ang magandang way sa or paano ba i-approach yung gano'n na, acceptable para maging acceptable sa gym, community. Dapat Mm. ba, ah i-directly approach mo siya? Dapat ba hayaan mo lang siya o hintayin mo lang siya lumapit, magpaturo sa'yo? Ano ba yung ideal na gawin sa gano'ng situation? Ako sa akin, i-check mo muna yung intention mo, bakit mo gusto siyang itama. Tapos you can ask consent naman na, "Sir, baka puwede lang akong suggest kung i-a-allow mo ako kasi possi puwedeng maging possible injury lang siya. You may take my opinion or not, pero ito lang yung puwede kong i-advice." Kasi hindi lang ako mapakali dun sa execution mo, baka kasi mapano ka. So, I think manggagaling siya sa intention, not because you're trying to ano,
to make him feel na mas magaling ka sa kanya. So, Mm. iparamdam mo yung totoong intention why you're telling the advice. Yun. Mm. Ayun. Hmm. Sige, kasi sabihin na natin na hindi naman lahat parang alam humingi ng consent, 'di ba? Mm. Parang paano yung kunyari, sa labas ng circle natin, Oo. paano 'pag meron din naka-experience ng gano'n situation pero sila gusto lang naman nila tumulong pero diretso ano, advice agad. Paano kaya mate-take yun ng community, ng gym community na okey lang ba yun o hayaan Mm. lang ba dapat? Kasi meron tayong ano, eh, 'no, unwritten rule na Yun mind your kumbaga own shit, eh, 'di ba? mm. Pero kasi if it is matter of life and death in a way, kasi kapag di mo alam kung ano yung aksidenteng mangyayari sa'yo kapag mali yung form mo, I think you have to be proactive din talaga na ano, eh, na bro baka nakikita ko lang kasi ganito ganyan. Or ask mo muna siya, bro, anong exercise yung tinatry mong gawin? Tapos yun, dun mo siya approach. Okay, sige, sige. Parang kunyari sinasabi niya, nagde-deadlift kasi ako, ganyan. Kasi most of the time, deadlift, bench Prone to press, injury. yung mga nakakatakot na injury. So, okay sa deadlift. So, ayun, tapos, I think yun talaga eh, okay lang. Consent din talaga na okay lang ba mag-comment ako kasi medyo natatakot ako dun sa form mo. Mm. Ayun eh. So, ayun nga, yun sa inner circle natin, alam natin na ganun, na ask ka ng consent. Ngayon, since ito, for the sake of everyone outside our circle, kapag nakita nyo na, ano, na medyo delikado yung form ng tao, approach nyo siya. Ask na kagad kayo ng permission if pwede kayong suggest or what, or tanong nyo lang muna kung ano yun. Or Mm. kamustahin nyo, parang build rapport ba na, oy bro, kamusta? Grabe, ang lakas mo magbuhat, ganyan, kamusta yung ganyan, no? Yung mga ganun. Ako, Because, add ko lang din talaga, mag-stick ako dun sa clear intention ko to save that person rather than Mhm. thinking of the other opinions, whether it is bad or good. Kasi Mm. may expectation naman ako na yung opinion ko pwede talagang hindi yun favorable sa tenga ng iba. So, Mm. pero at the end of the day, mas meron akong peace of mind na sinabi ko Tama. out of concern. Ganda, Mm. Mm. ganda. ito yung ano eh. Ito yung gusto ko itanong kay Coach Melvin eh. How bad is bad ba yung form na sinasabi mo? Yung talagang to the point? Kasi as ikaw Magandang na experience, kasi hindi natin malalaman kung gaano ba siya kabad or ano. Pero sa rate mo, for example, ikaw yung nakakita nun, i-rate mo yung 1 to 5, yung 5 yung pinaka-bad form. So, saan doon nagre-range? sabihin na natin yung pinaka-bad form, ayun. Kasi meron akong 5 isang pala, sorry. kasi meron akong isang experience that time yung sa deadlift din. Ang ginawa sa akin is inapproach talaga niya ako, and alam mo sabi niya, bro, mali yung ano mo, mali yung form mo, dapat tanggalin mo yung shoes mo, ganun 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 siya. Mm. So for me, at my end, dahil hindi ko pa naman na-execute yun, pinangunahan niya ako. Sige, thank you for your cooperation na pero I will aralin ko yung sinuggest mo, sabi. Pero isa pang pwedeng gawin, if uh, in doubt tayo na i-approach yung isang tao kasi hindi natin kilala, or for example, first time natin makilala, kung kakilala natin, do pwede siya i-approach ng agad-agad. Pero kung first time or second time, ang isang nakikita ko dito na nagwo-work sa gym ko pinag-gyman ko right now is gagayahin ko kung ano yung exercise niya. For example, deadlift. Magde-deadlift ako. So, ganun ko siya gagawin. Hindi siya yung, parang for example, siyempre, kunwari, tapusin mo na, then pupunta ka dun sa isang site, gagawin mo yung deadlift.
magde-deadlift ako. For sure, kung first timer yan or second timer yan or baguhan pa lang yan, titignan at Papanoorin titignan ka yung niya. form mo. Effective yan. Even ngayon, ang daming ganun sa akin. Bro, paano mo ginagawa yan, para saan yan? So, yun yung isang way kung if ever na medyo nag-aalangan ka no, paano i-approach, baka ma-offend siya, ganun na lang gawin mo. Kasi it really works for me based on my experience. Ang So, ganda. ganun siya. Ako sabihin, pangit ng mukha mo pag nagwo-workout. Pero wag mo naman ipamukha na, for example, gagayahin mo. Wag mo na ipamukha na, alam mo yung gagayahin mo na, titignan mo pa. Ganun. Wag naman. Kaya alam, baka naman ma-compromise yung sarili mong workout. Lahat ng workout niya puro mali, lahat yung tapos hindi yun yung naka-scheduled mong workout, Coach Dan. Hindi, Sana nag-apply ang sana siyempre, nag-apply yan ng ang- gym coach. Pero kung Nagturo ka na ano, lang yung dun. pero ang siyempre, titignan mo na lang yung pinaka-bad na worst talaga na form na ano niya. Pero kung hindi naman masyadong worse, then for me okay lang kasi for sure nandun na yung avoid injury, pero once kasi na alam mo yun, once na hindi mo na-experience yung injury, hindi mo alam mo yun, hindi mo marirealize yun yung ano ko dito. So, for example, may mga nakikita pa rin ako na mga light na bad form. So, inahayaan ko lang sila. Yun yung siguro dapat i-assess din, no? Meron kasing form talaga yung nakaka-injury talaga, ganon. And meron yung form na yung pwede lang i-optimize na, kung magba-bicep curl ka, wag mo i-swing yung yung arms mo. Dapat steady lang. Yung mga ganun na type ng exercise, yun na yung dapat wag pakialamanan. Basically, 'di ba? Yun yung sinasabi mo, CD. Yeah. So, yun. Unless talaga, matter of life and death. Life and death. Injury and shits. Pero kung wala naman, hayaan mo siya. Sabi mo, mind your own business. Ayun. I think pwede na tayo mag-wrap up. Yun, ang ganda ng pinagsasabi nyo. Sige, pwede na natin i-wrap up. Ma-wrap up mo to. Ano ba? Abs. Ayun. So, ito na yun. Yung second episode ng ating Isang Bagsakan podcast. So, hopefully, magawa natin every other week. Kukuha tayo ng mga questions sa mga members natin sa Facebook group. Community. Tapos, sasagutin natin dito. Baka may instances na pwede natin siyang gawin ng live pag free tayo lahat. Pero most of the time, recorded yung podcast natin para maayos. Right. So, ayun. Again, maraming salamat sa mga makikinig at sa mga nagtanong sa group. Keep on asking questions kasi kapag nagtanong kayo ng questions, mas matututo kayo at mas makakapag-execute kayo ng tama at mas matutulungan namin kayo sa fitness journey nyo. And yun naman yung dahilan kung bakit natin ginawa yung group. So, maximize nyo yan. Libre lang naman yung pagtatanong. So, ayun. Maraming salamat. Keep on commenting and engaging sa Elite Fitness Movement by Squammies. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.